Etong isang balot ng Fudgy Bar, gawin naman nating paborito mong munchkin na nabibili sa mga donut store. Yes guys, kayang-kaya mong gumawa nito sa bahay. And akalain mo bang di nalalayo yung lasa nito sa original na munchkins? Bali dito nga guys, sabi ko nga kanina, gagamit tayo ng Fudgy Bar. And syempre, chocolate flavor yung gagamitin natin para mas masarap. And eto din naman kasi yung favorite flavor ng mga bagets. Bale, aalisin lang natin yung mga packaging at parchment paper na nakadikit sa tinapay. Then once matanggal, sisimulan na nating durug-durugin tong tinapay. Mas mainam kung gagamit kayo ng plastic gloves dito guys. Baka kasi pagtapos nyong durugin to, sumiit-siit na yung tinapay sa mga kuko nyo. Ang dugyot, di ba? Bali pagkadurog ng mga tinapay dito, naglagay na rin pala tayo dyan ng condensed milk. Paunti-unti lang ang lagay nito guys ha. Ang aim lang natin dito is magdikit-dikit yung mga tinapay hanggang sa maging madali na lang siya ma-mold sa kamay. Tip ko lang guys, yung malit na lata lang ng condensed milk yung bilhin nyo. Masyado kasing madami kapag yung malaking lata yung binili ninyo. Eh ako kasi no choice eh. Malaking lata kasi yung stock ko dito sa bahay. Bali mamasa-masahin lang natin tong tinapay hanggang sa magdikit-dikit na yan at maging parang dough yung texture. Dito guys, nagpadagdag pa yung asawa ko ng isa pang buong pack ng Fudgy Bar. Baka daw kasi may manghingi pa sa kanya at mabitin pa siya. Bali dito guys, 2 pack na yung ginamit nating Fudgy Bar ha. Then kapag ganito nang dikit-dikit na yung mga tinapay, pwede na natin yung i-mold ng pabilog. Bali gumamit lang tayo dyan ng sukatan para kahit papano, pare-parehas yung sukat nila. I-shoutout ko lang pala saglit tong sila Ma'am Eunice Bravo ng Pangasinan, Ma'am Nene Adrineda ng Bulacan, Ma'am Nitay Millena ng Laguna, at si Ma'am Rosalie Valerio ng Caloocan. Salamat po lagi sa panonood. Dito guys, once matapos tayo sa pagmamold, proceed naman tayo sa paggawa ng orange mixture. Dito sa lutuan, magtutunaw lang muna tayo dyan ng estimated 3 tablespoon ng margarine or butter. And habang tinutunaw yan, dito naman sa maliit na bowl, maglagay lang ng half cup ng tubig at 1/4 teaspoon ng orange food coloring. Dito na kasi tayo kukuha ng pangkulay sa orange coating natin. Haluin lang natin yan until kumulay at siyang ilagay dito sa niluluto. Bale, haluin lang natin yan at hahayaang mag-simmer for 1 minute. After kumulo, pwede nang ilagay dito ang 1 cup ng all-purpose flour. Sa mga gusto nga rin pala magpa-shoutout sa mga videos na ginagawa namin araw-araw, pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo. And mag-comment ka na din dyan sa ibaba kung taga saan kayo para naman sa susunod naming upload kayo naman yung mabati ko. Salamat po lagi. Dito guys, lulutuin na lang natin to sa medium heat until mag-dry ang mixture. Magiging parang breadcrumbs yung katagalan guys. And yun talaga yung gusto nating mangyari dito. Bali kapag ganito na nga, hahanguin na natin yan at palalamigin. Kapag nawala na yung init, pwede na natin tong ilagay sa blender or food processor para mas maging pino yung texture nito. Dito guys, pino na yung orange coating natin. Kaya pwede na to. Sa part naman na to, iko-coat lang natin yung nabilog nating Fudgy Bar sa condensed milk. Oh, yung mga health conscious ko no. Magko-comment na naman dyan ng diabetes. Eh talaga magkaka-diabetes ka kung ikaw lahat ang kakain ng ginawa natin. In short, kapag matakaw ka sa pagkain, sure na magkakasakit ka talaga. In moderation lang lagi dapat. Bale dyan nga, kinote na rin pala natin yan sa orange mixture. And that's it guys! Ganun lang kadali gumawa nitong masarap at simpleng homemade munchkin. Bali kung isang pack pala ng Fudgy Bar yung gagamitin nyo, makakagawa kayo ng 12 to 13 pieces ng munchkin. Pero depende pa rin yan kung gaano kalaki yung magagawa nyo ha. O siya, eto na pala yung list ng ingredients na nagamit natin para dito. At subukan mo na din gumawa nito.